Ang Shinzaho ay binabantayan ng dalawang espiritu ng mga tagapagtanggol ng Genbu na sina Hikitsu at Tomite, na pumanaw na 200 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng mahigpit na pagtatalo, kinilala na ng tuluyan ni Hikitsu at Tomite si Miyaka bilang kinatawan ng Suzaku nang makapasa ito sa kanilang pagsubok. Ngayon, matatawag ko ng Suzaku at patutupad ng aking mga pangarap. Kapag natawag ko ng Suzaku, ipababalik ko si Julie sa aming mundo at ako naman ay maiiwan na sa mundong ito, kapiling ang aking mahal na si Tamahome. Subalit, isa na namang hindi inaasahang kalaban ang kanilang hinarap paglabas sa kuweba ng Shinzaho. Mga lihim na kasinungalingan. Verb. Begin, start, close, shut. Adjective. Difficult, hard, sick, ill. Noun, present, gift. Ano yun, Suboshi? Para saan yung orasyon na yan, Lady Julie? Nag-aaral ako ng English. Anong English? Mula nang dumating ako dito, sinisiguro ko na makakapag-aral ako ng mga leksyon na naiwan ko sa aming mundo. Pasensya ka na. Hindi ko naintindihan eh. Tuwing nag-aaral ako, nakakalimutan ko mga problema ko. Pag natawag ko ng seryo, babalik ako sa amin para makapaghanda sa pagpasok ko sa kolehiyo. Iiwan mo kami pagtapos. Paano na ang nahirang na Suzaku? Palagay ko'y wala na siyang balak pang bumalik sa aming mundo. Pag natalo ko ng Suzaku, sisiguraduhin kong hindi mapapakasalan ni Tamahome si Miyaka. Ang sama naman. Ibang klase talagang babae. Ganun ba talaga ugali ni Julie? Hindi siya masama. Mahirap lang ang pinagdaanan niya. Napakahirap. Kilala ko ang mga matang yan. Sabi ko na nga ba si Ashtare? Sandali, balik mo yan! Miyaka! Wag na! Miyaka! Ibalik mo sa akin yan! Ah! Ah! Ibalik mo sa akin yan! Ibalik mo! Ah! Bakit? Ang pinaghirapan namin. Nasayang lang ang lahat ng pinaghirapan namin. Nabaliwala rin ang pagkamatay ni Noriko. Bakit ka umiiyak, Miyaka? Daikon! Soy, pabalik na ngayon si Ashtare. Huh? Hindi ko ba nasabi sa'yo? Si Ashtare ay may dugong lobo sa kanyang mga ugat. Ang pagkamatay ng kanyang pagkatao
ang hudyat ng paglabas ng kanyang likas na pagkalobo. Ito ang mahiwagang Shinzao. Magaling Ashtare. Ngayon ay wala ka ng silbi sa akin. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko, Tycoon? Kinuha nilang Shinsaho. Kasalanan ko dahil naging pabaya ako. Kahit na makuha kong Shinsaho mula sa Sairo, hindi ko pa rin matatawag ang Susaku. Hindi ko akalaing ganyang balita ang daratnang ko. Sabihin mo sa akin kung saan siya nagpunta para makuha ko muling Shinsaho. Ano, pupunta ka sa kampo ng mga taga-seryo? Kasalanan ko, kailangan kong pumunta doon. Sige na. Sandali lang. Nakago! Wala na siyang silbi pa sa akin. Hindi ko na siya kailangan pa. Dahil ngayon, nasa atin na ang mahiwagang Shinzao. Nakikita kong nasa kamay na ni Nakago ang Shinzaho. Binabalutan niya ito ng kanyang spiritual na kapangyarihan. Isang matibay na harang. Anong harang? Ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas at mahihirapan kang talunin ito. Ha? Paano yun? Pero may isa pang natitirang paraan, Miyaka. Subalit kailangan mong... Anong kailangan kong gawin? Sabihin mo. Isuko ang iyong puri. Ang pagtatalik ng babae at lalaki ay isang sining na kung tawagin ay bochu. Ito ay isang paraan para makontrol mo ang kapangyarihang spiritual ng iyong katalik. Bakit ganun? Gawin mo ito ng tama at madaragdagan ang iyong kapangyarihan. Subalit kapag mali ang iyong ginawang paraan, mawawalan ka ng lakas. Maaari mo ring mabawasan o masupil ang kapangyarihan ng iyong katalik. Ha? Diba sabi mo dapat manatili akong birhen? Nagsinungaling ako sa iyo. Ha? Nag-alala ko na baka hindi niyo magampanan ang inyong tungkulin kung abala kayo ni Tamahome sa inyong pag-ibig. Baka nakalimutan mo na ang dalagang si Julie ay hindi na birhen. Kalimutan mo nang sinabi ko, Miyaka. Alam kong hindi mo ito makakayanan. Makikipagtalik ako sa Nakagong yun? Hindi pwede. Dapat kay Tamahome lang ako. Pero kung gagawin ko yun, baka matalo ko ang kanyang kapangyarihan at madali kong makukuha ang Shinsaho. Miyaka! Miyaka! Sigurado nandito lang yun sa paligid. Hindi naman mabilis tumakbo yun eh. Miyaka! Tinatawag ka na nila. Ang mabuti pa'y pabayaan mo na muna yon at magpunta na kayo sa Sairo. Ibinuwis ni Noriko ang buhay niya para sa Shinsaho at maraming tao na rin ang nalagay sa panganib. Ngayon ako naman ang gagawa ng paraan. Tycoon! Sabihin mo sa akin kung nasan si Nakago. Miyaka! Nasaan ka na ba ngayon? Tamahome, kailangan makuha ko ang Shinsaho na nag-iisa. Maniwala ka sana na hindi kita gustong pagtaksilan sa gagawin ko. Kaya lang, Miyaka! patawarin mo ako! Pag nakipagtalik ka kay Nakago, maaari mong matalo ang kanyang kapangyarihan. Wala nang ibang paraan. Miyaka! Tamahome! Ikaw pala, Tycoon. Anong ginagawa mo dito? Para ka namang kabuti dyan kung sumulpot. Huwag ka na magpatawa, hindi ka naman kalbo. May mensahe ako galing kay Miyaka. Ha? Sumamaraw ang pakiramdam niya nang hinabol niya ang lobo kanina. Kaya't mauna na kayo sa Sairo at susunod na lamang siya sa inyo. Pero nasa na ba siya ngayon? Nagpapahinga siya sa isang lugar at hindi na niya kayo gustong maabala pa. Pero bakit? Hindi mo ba alam na nagkakaroon ng buwan ng bisita ang mga dalaga at kailangan itong pagkukunan ng pansin? Ganun ba? Nag-aalala kasi ako na baka sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng Shinzaho. Mauna na kayong magtungo sa Sairo upang makuha ang isa pang Shinzaho. Dalian nyo at baka maunahan kayo ng kalaban. Ako na ang bahalang magpasunod kay Miyaka sa inyo. Tama ka, Tycoon. Pakisabi na lang kay Miyaka na aantayin namin siya sa Sairo at sana'y gumaling na siya. Makakarating. Miyaka,
Dalian mo sana. Pagod na ako. Ano kayang nangyari? Nakumbinsi kaya ni Tycoon si Tamahome na wag na sumunod sa akin? Ha? Sinundan mo ko? Ikaw talaga? Hindi mo ba alam delikadong pupuntahan ko? Talagang delikado dahil makikipagkita ako kay Nakago at makikipagtalik. Kung alam ko lang na hindi mahalagang maging birhen, baka natukso na ako at sinuko ko ang aking sarili kay Tamahome. Siya ang unang lalaking nagligtas sa akin. Siya ang unang lalaking nakahalik sa akin. At siya rin ang unang lalaking nagmahal sa akin. At ang gagawin ko ngayon ay isang pagtataksil kay Tamahome. Tamahome, sana wag ka magagalit sa akin kahit na nalaman mo ang gagawin ko ngayon. Pusakal talaga. Mula sa Niebe ng Hokan, papunta na tayo ngayon sa disyerto ng Syro. Maya-maya lang. Wala ka na makikitang bundok kundi mga buhangin na lang. Tamahome, sigurado ka ba na susunod sa atin si Miyaka? Huh? Yun ang sinabi sa akin ni Taiko nung mag-usap kami kanina. Pero hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Pakiramdam ko nasa panganib si Miyaka. Huh? Ah! Mauna na kayo! Susunod na lang ako sa inyo! Anong problema nun? Yan na nga yun. Yan ang kampo ng mga tagapagtangkulang seryo. Baka nandyan si Julie. Sana makausap ko siya ulit at mabago ko ang isip niya. Ipapaliwanag ko sa kanya na hindi kami dapat mag-away. Naloko na, nagugutom na ako. Bakit kailangan mangyari to sa akin ngayon? Ang bango na naaamoy ko Tiisin mo, Miyaka. Hindi mo ba naaalala na nangyari ng ganitong eksena? Alam ko, pero may sariling buhay ang aking mga paa. Mas gutom sila kaysa sa akin! Ito ang kwintas na ginawa ni Sisi para sa kasal namin ni Tamahome. Protektahan sana ako nito. Nais mo bang maglaro muna tayo? Maligayang pagdating, mahal na Suzaku. Nakago! Halika, tumuli ka. Bakit ganun? Bakit parang inaasahan niya ang pagdating ko? Hindi kaya... Naghahanda ako ng kakainin bago ka dumating. Baka gusto mo akong saluhan. Huwag mo akong insultuhin! Naparito ako para kunin ang mahiwagang shinsaho sa'yo! At kakain ako kung kailan ko gusto. Inisip mo bang makikita mo rin dito ang kaibigan mo si Julie? Sayang lang at hindi mo na sila inabutan dito. Nauna na sila sa akin papuntang Syro. Ibig sabihin, nag-iisa siya. Nakago,
Bakit hindi mo pa ako pinapatay? Tinatanong pa ba yun? Sigurado ako, Miyaka, na alam mo ang dahilan kung bakit. Bakit ginawa mo yun? Hindi ako makagalaw. Para ako nakadikit sa lupa. Sumuko ka na kung hindi masasaktan ka pang lalo. Isang general ang nagtanggal ng baluti para tanggapin ka. Dapat pagbayaran mo ang ginawa ko para sa'yo. Alam niya ang dahilan kung bakit ako nandito. Pero bakit? Mauuna na kami sa'yo? Bakit? Ano bang plano mo, Nakago? May bisita akong darating Bisita? at mahalaga. Lady Julie, pinuno ko ng tubig ang mga banga bilang paghahanda sa ating paglalakbay sa deserto. Bakit hindi sumabay sa atin si Nakago? Ha? Alam mo ba na ngayon lang niya ako iniwan? Sino bang bisita niya ang mas mahalaga pa sa akin? Lady Julie? Wag na, ako na lang. Ihanda mo kabayo ko. Pabayaan mo na siya at huwag mo na siya sundan. Pwede ba? Hindi mo siya dapat pagtiwalaan. May namamagitan sa kanilang dalawa ni Soy. Tumigil ka na! Kahit na anong sabihin mo, malaki pa rin ang utang na loob ko kay Nakago. Kaya pwede ba bitawan mo ako? Bitiwan mo ako sa boshi! Lady Julie, makinig ka. Mahal na mahal kita. Tama na! Kahit na walang nakatingin, hindi mo dapat pangahasan ng ganyan ang mahal na seryo, Suboshi. Kailangan mo lang magtiis sandali hanggang sa matawag na natin ang seryo. Tomo, May mahalagang bagay akong gustong ipakita sa'yo, Lady Julie. ano yun? Lumapit ka. Paros? Tama ka, isa nga itong paros. Subalit ang tawag ko dito ay labi. Tingnan mo. Yan si... Iyan nga si Tycoon. Isang ilusyon na aking nilikha bilang tagapagtanggol ng seryo. Nabigyan ako ng ganyang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na naglagay sa Suzaku sa isang malaking panganib na hindi niya malulusutan. Bakit hindi mo subukan? Tingnan natin kung makakaya mo makuha ang mahiwagang Shinzao mula sa akin. Ano ba to? Ni hindi ako makalapit sa kanya. Napakalakas ng kanyang spiritual na kapangyarihan. O paano? Gusto mo na bang tapusin ang paglalaro o gusto mo pa masaktan? Miyaka! Miyaka! Nasaan ka na? Nasaan ka na? Hindi! Huwag! Huwag! Tama na! Huwag! Miyaka!
ang mahiwagang Shinzaho, isang instrumento upang matawag ang Suzaku, ay napunta sa mga kamay ni Nakago. Pinaghirapan namin yan. Balik mo yan! Tinuro naman ni Tycoon kay Miyaka kung papaanong mababawing muli ang Shinzaho. Kailangan niyang makipagtalik kay Nakago upang humina ang kapangyarihan nito at tuluyan na niyang makuha ang mahiwagang Shinzaho. Para sa kanila, gagawin ko. Miyaka! Tamahome, patawarin mo ako. Subalit ang hindi alam ni Miyaka, ang nakausap niyang Tycoon ay gawa-gawa lamang ni Tomo, isa sa 7 tagapagtanggol ng Seryu, upang ihulog si Miyaka sa isang patibong na plinano nila ni Nakago para sa dalaga. Huwag kang lalapit. Huwag! Tamahome! Kawalan ng pag-asa. Jerry, ano nang nangyayari sa kanila? Basahin mo naman ng malakas oh. May ginagawa pa kasi ako dito eh. Ang ingay mo naman. Wala silang ginagawa ngayon, okay? Naglalakbay sila papuntang Syro. Sinungaling. Miyaka! Miyaka! Kinakabahan ako. Ano kaya nangyari kay Miyaka? Sabihin mo sa akin, nasan ka na? Bata ka pa nga. Ito ang tanging paraan para masiguro ang aming tagumpay. Pabayaan natin si Miyaka sa mundong ito. Iniutos si Lady Julie na huwag kang patayin, Miyaka. Hindi lang yun ang paraan para matalo namin ang pangkat ninyo. Kapag nakipagtalik ang nahirang na dalaga sa isang lalaki, mawawala ang kanyang kapangyarihan upang tawagin ang tagapangalaga, sapagkat ang nais sila ay ang malinis na katawan ng isang birhen. Nagustuhan mo ba ang ginawa naming huwad na Tycoon? Hindi totoo na kausap kong Tycoon. Bakit niyo ako niloko? May sinabi rin siyang katotohanan. Maaaring pahinain ang kalaban sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Pero paano si Julie? Si Lady Julie ay nananatili pa rin birhen at malinis. Bago siya pinangahasan ng mga lalaking yun, dumating ako at iniligtas siya. Na magkamali na si Lady Julie, tinangka niyang kitlin ang kanyang buhay. Inakala niyang hindi na siya ang dating inosenteng dalaga na nagmula sa inyong mundo. Gabi-gabi wala siyang tinatawag kundi ang inyong pangalan. Miyaka! Bakit hindi mo ako tinulungan? Miyaka! Bakit? Araw-araw sinasabi ko sa kanya na kinalimutan na siya ng kanyang kaibigan. Araw-araw. Miyaka! Bakit? Bakit? Kalimutan mo na ang kaibigan mo dahil kinalimutan ka na niya. Hindi man niya to aminin, alam ko may pagdududa na ang kanyang puso. Hindi ako ang dahilan kung bakit bumalik sa mundong ito si Miyaka. Bumalik siya dahil kay Tamahome. Ganun nga ba, Miyaka? Dahil sa mga nangyari, unti-unting naniwala sa akin si Lady Julie. Ngayon, ako na lang ang pinagkakatiwalaan niya. Sinamantala niya ang kahinaan ni Julie. Pinaniwala niya si Julie na dapat akong kamuhian at dapat akong kalabanin. Ginawa niya yun upang makumbinsi si Julie na maging kinatawan ng seryo. Napakasama niyan talaga. Ang sama mo! Miyaka! Ang kaibigan ko! Ibalik mo sa akin si Julie!
magpapatawad. Tandaan mo yan. Magbabayad ka. Aba, magaling. Gusto niyang baliin ang aking kapangyarihan. Malaki na nga ang kanyang iniunlad mula nang dumating siya dito. Pero, kulang pa rin. Tama. Homie. Mas madali na ngayon. Huwag mong mamasamain ang aking gagawin dahil may nais lang ako makamit. Gusto ko lang makita ang pagmumukha ni Tamahome kapag nalaman niya to. Ang kanyang pinakamamahal ay nadungisan na ng ibang lalaki. Sandali, Chichiri! Bakit hindi na lang kaya natin antayin dito si Miyaka at Tamahome? Hindi pwede. Mas kailangan natin kumilos paggabi dito sa disyerto dahil masyadong mainit pag lumakad tayo sa araw. Alam ko naman yan eh. Kaya lang nagdesisyon ng mag-isa ang kabayo ko. Ano ka ba? Hanggang ngayon ba'y galit ka pa rin dahil kinuha ko ang pagkain mo kanina? Gumalaw ka na nga, sige na! Maiiwanan na tayo! Ang kulit mo talagang tikbalang ka! Pasensya ka na! Hindi ko sinasadyang tawagin kang tikbalang. Pasokain mo na ako! Chichiri! Ano naman ang problema mo ngayon, Chiriko? Tingnan mo, ang mga ilaw na yun sa malayo. Ha? Ano yun? Ang bayan ng Syro? Malamang yan na nga yun. Walang ibang syudad na ganyang kaliwanag sa gitna ng disyerto, kundi ang Syro lang. Lalakad na tayo, Taski! Hindi na ako ulit! Pati kabayo, galit kay Taski. Maligayang pagdating mga tagapagtanggol ng Suzaku. Sa bayang tangi ako lamang ang lumikha. Sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalabas dyan ng buhay. Habang ang inyong mahal na Suzaku ay nilalapastangan na ngayon ni Nakago. Ikaw pala, Pusakal. Anong ginagawa mo dito? Siguro, alam mo kung nasan si Miyaka, no? Nasan siya? Sabihin mo sa akin. Tama na! Pwede ba dali mo na lang ako kay Miyaka? Sige na! Dalian mo! Kung hindi gagawin kitang sopaw! Dalian mo! Miyaka! 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 Tamahome, hindi ba dapat papunta ka na sa bayan ng Syro? Nakago! Tapos na ba ang iyong pagluluksa? O sadya bang wala kang pakialam kahit na namatay na ang iyong ama at ang mga kapatid? Bawiin mo yung sinabi mo! Pinapaalala ko lang sa iyo ang pamilya mo at baka nakalimutan mo na. Ang babaeng hinahanap mo ay nasa loob. Napakakinis ang kanyang balat. Sino mag-aakala na hindi na pala siya musmos? Isang gantimpala ang namagitan sa aming dalawa. Hindi. Miyaka. Hindi totoo ito. Anong ginawa mo? Sabihin mo! Anong ginawa mo? Ah! Ah!
Paanong pangas ka? Soy, Nakago! Sakay na sa kabayo! Wala na sila. Ano yun? Ibang klaseng kapangyarihan. O nga pala, si Miyaka. Tisin mo muna. Kailangan malunasan agad ang sugat mo. Yun ang mahalaga. Dadagdagan natin ang kapangyarihan mo. Tamahome. Pagbabayaran mo ang ginawa mong ito balang araw. Miyaka! Miyaka! Ang kwintas na binigay ni Sisi kay Miyaka. Miyaka, Sino yan? Nananakit ang buo kong katawan. Hindi kaya... Pinagsamantalahan ako. Ninaka ko. Natuloy ang masamang balak niya sa akin. Huwag. Pakiusap. Huwag mo akong tingnan! ang dami-dami naman palang tao dito. Mawalang galang nga po. Syro po ba ang pangalan ng bayang ito? Oo, hindi ka nagkakamali. Malapit lang pala ito sa Hokan eh. Madaling makakasunod sa atin sina Miyaka at Tamahome dito. ngayong tuluyan na kayong nahulog sa aking patibong. Hindi na kayo makakapunta sa bayan ng Syro. Pero, hindi pa rin nila kasama si Tamahome. Kailangan ko siyang makita upang makumpleto ang aking misyon. Siguro ngayon nakarating na sina Chichiri sa Syro at inaantay na tayo doon. Ang inaalala ko lang, baka naging pasaway na naman si Tasky at nagkaroon sila ng problema habang naglalakbay. Kasi hindi dapat Tasky ang pinangalan kay Tasky. Dapat ang tawag sa kanya, Jaske. Dapat nakinig ako sa mga payaso sa bayan para mas nakakatawa ang mga biro ko. Tamahome. Kailangan ko nang magpahinga. Dahil pagod na ako. Tama ka, Miyaka. Magpapahinga tayo dito. Diyan ka lang. Mangunghuli ako ng isda para may makakain tayo. Sige. Tamahome. Napakabait niya. Wala siyang tinanong at wala siyang sinabi sa mga nangyari. Kaya lang, wala rin naman akong maisagot sa kanya. Nagtagumpay kaya sinakago sa binabalak niya sa akin. Isang general ang nagtanggal ng kanyang baluti para sa'yo. Kailangang aliwin mo ang general na ito. Hindi ko maalala. Wala akong maalala. Pero baka naman hindi tinuloy ni Nakago. Hindi. Alam kong hindi niya palalagpasin ang pagkakataon. Trinato niya akong parang isang basahan. Talagang napakasama niyang tao para gawin sa akin yun. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi! 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 Andiyan ka pala, ha?
Huli ka! Oops! Miyaka, anong gagawin mo? Sandali! Kailangan ko maglinis ng katawan. Malalim dyan! Pwede ba pabayaan mo na ako, Tamahome? Kailangan mawalang bahid ni Nakago. Miyaka, Ang dumi-dumi ko na kaya kailangan ko na maglinis ng katawan. Kailangan maglinis. Kailangan maalis. tama na Miyaka. Nasusugatan ka na. Wag! Pabayaan mo ako! Naku, Tamahome, hindi ko sinasadya. Para yatang nabunot lahat ng ngipin ko sa lakas ng suntok mo ah. Umahon na tayo Miyaka. Iluluto ko na ang isda. Napakainit naman. Lalakad na lang kami paglubog ng araw. Tama yun, Lady Julie. Para mabigyan ng pagkakataon sina Soy at Nakago na makahabol sa atin. Oo nga. Lady Julie? Galit ka pa rin ba sa mga nangyari kagabi? Maniwala ka sana. Kaya ako nagawa ang bagay na yun, dahil mahal na mahal kita. Tama na! Huh? Wala kang karapatan para gawin sa akin yon. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaanan ko. Parehong-pareho kayo ng mga lalaking yon. Sinong mga lalaki? Saklala! Pinangahasan ka ng mga di kilalang lalaki nang bagong dating ka pa lang noon sa Koto? Hindi totoo yan. Alam kong hindi totoo yan. Hindi ko na alam ngayon kung ano ang totoo. Wala akong maalala sa mga nangyari. Kasalanan to ni Miyaka. Hindi ako mapupunta sa mundong ito kung hindi dahil sa kanya. Hindi ko na sana siya tinulungan. Kasalanan tong lahat ni Miyaka. Kasalanan nilang dalawa ni Tamahome. Miyaka, kung ganun, ang nahirang na Suzaku ang nagpahirap sa'yo. Kahit ano pang nangyari, hindi pa rin magbabago ang damdamin ko para sa'yo. At malalagot sa akin ang sino mamanakit sa'yo at sa iyong damdamin. Suboshi, saan ka pupunta? Babalik din ako. Eto na Miyaka. Luto na ang inihaw na isda. Kumain ka na dito. Ngayon, hindi na ako karapat-dapat maging asawa mo. Miyaka. Ito yun. Kasama raw ito sa asosasyon. Hindi naman pala ganun katagal eh. Noong 1925,